Hello mga kasari! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, another tips na naman po para sa inyo mga kasari. So madami kasing nagtatanong guys kung paano daw ba kumita sa GCash. So ibig sabihin nun, kasama na doon kung magkano yung mga charge natin sa load, sa cash in, sa cash out, sa pay bills, at kung ano-ano pa. So, lilinawin ko lang po, may nagtatanong kasi nabasa ko sa comment section dun sa vlog ko na magkano daw ang charge ko sa bank transfer. So, wala po akong bank transfer. Meron po, pwede naman, kaso wala pong nagpapa-bank transfer dito. As in, talaga, walang nagpapa-bank transfer. Ang madalas lang po dito, load, cash in, cash out, tsaka yung mga nagbabayad ng kuryente at tubig. So, yun lang po ang meron dito. Wala pong nagpapa-bank transfer. So, ang isi-share ko sa inyo guys is kung paano kumita sa GCash at kung paano mag-monitor ng kita sa GCash. So, sa madaling sabi, all about GCash yung pag-uusapan natin mga kasari. So, hahawakan ko na lang ulit ang aking cellphone kahit tayo ay medyo nangangalay. Ayan, may bibili lang guys. So, ayan po mga kasari. Meron po ako ditong bagong ginawa sa aking GCash. Although nagre-record naman po talaga na ako ever since sa aking every transaction, kada transaction natin sa GCash. So, kada transaction talaga guys, mapa-load, mapa-cash in, cash out. Ayan guys, meron lamang pong bumili. So, ang isi-share ko po muna sa inyo is yung charge po natin sa load, sa cash in, cash out. So, sa cash in at cash out po muna. So, meron ako dito guys na nakapaskil dyan. Yung ating piso hanggang 100 pesos, ang charge ko po doon ay 5 pesos. So, madami kasing nagtatanong. Tapos, yung 101 to 500 pesos, yun guys yung 10 pesos ko. Tapos, meron akong hindi sinusunod dito mga kasari sa nakapaskil dyan. Basta merong magpa-cash in, cash out ng 600. Linis na 15 pesos lang yung charge ko doon. Kasi yung nakalagay dito, 20 pesos na. So, 15 pesos. Pero kapag above 600, doon ang additional ay 20 pesos. So, kapag 700, ayun na. 20 pesos na. Kapag 650, 20 pesos na din yun. So, yung 20 pesos natin ay kada 1K, 20 pesos yung ating charge po mga kasari. So, yun po yun sa cash in and cash out. So, meron din pong nagbabayad dito. Yun, may nagtatanong din ng RFID. Sa RFID naman mga kasari, kada transaction doon, meron yung additional na 12 pesos na nababawas sa'yo. Tapos, yung plus charge, kunwari, may nagpaano sa akin guys ng 600 na sa RFID, 600 pesos. 612 yung makakaltas sa'yo. So, yung charge mo pa na 15 pesos. So, magiging 627. Yun yung magiging charge mo doon sa nagpapa-RFID. So, syempre, isasama mo din yung 12 kasi nakaltas yun sa'yo. Malulugi ka doon. 'Di ba? Kung 615 lang yung sisingilin mo, 3 pesos lang yung tutubuin mo. So, talagang diskarte lang talaga mga kasari. Talagang kapag may GCash ka, may kita ka naman talaga sa GCash. Basta maayos lang yung transaction at mag-iingat lamang po tayo. So, sa load naman, ayan, madaming nalilito sa transaction, sa charge ko sa load. So, ang charge ko guys sa load, kapag may nagpa-load kunwari ng 20, 'di ba? Ang kaltas niyan sa Globe at TM ay 21. Plus 3 lang po ako doon. Sa iba kasi 25 na. So 24 pesos lang po ako. Pero kapag may nagpa-load ng 20 naman sa Token Text at Smart, 22 yung kaltas noon plus 3, yun naman yung 25. So yung plus 3 natin guys is hanggang ano siya? Hanggang 60 pesos. So, kapag may nagpa-load ng Giga Video 60 sa Token Text or Smart, ang kaltas nun, 62. 'Di ba? So, ang additional ko doon is 5 pesos na. Doon na guys tayo sa 5 pesos. So, magiging 67. Yun, ano natin, sisingilin natin kay customer. So, kapag above 100, doon na guys ako plus 10 ng plus 10. So, depende. Kunwari, regular 100 sa Token Text, ang kaltas nun is 103. Mag-a-additional ka pa ng, kapag 100 guys,
plus 5 lang ako. Pero kapag ano na, yung mga above 150, doon na ako guys mag-a-additional ng 10 pesos. Kapag 151 and above. Kunwari, may nagpapaload kasi dito guys ng 200 plus, 300, ganyan. So, depende sa kaltas nun, tapos mag-a-additional pa ako ng 10 pesos. Katulad nung nakaraan, 200 plus. So, ang kaltas nun, may 3 pesos pa yung additional. So, plus 10, ganun. Ganun guys yung charge ko sa load. Maraming hindi makakaintindi pero ayun, kapag may nagpa-load sa akin, automatic alam ko na kasi yun yung syempre, kailangan nating sa ulado natin yung charge natin. So hindi na tayo mayat-maya tumitingin dyan sa ating nakapaskil dito, 'di ba? Kailangan sa ulado din natin yung mga charge any amount, ganun kumbaga. So kapag ano naman mga kasari sa pay bills. Ayan, sa pay bills naman, kapag may nagbabayad ng Meralco bill, iba-iba yung singil ko depende sa halaga. For example, nasa 1,000 lang, ganyan. 900 plus, ganyan. 20 pesos lang. Pero kapag 1,000 plus, mga 1,500, 25 yung singil ko. Tapos, kapag nasa 2,000, ganyan, 30 na. Tapos, kapag nasa 3,000 yung, 30 plus na. Ganon yung singil ko, guys, sa pay bills. Sa naman, dito naman guys, kapag may nagbabayad ng tubig, mura lang naman yung namin dito kasi nawasa. Plus 10 lang ako ng plus 10 kasi yung mga water bill dito, hindi umaabot guys ng 1,000. Kami nga yung pinakamataas 700 plus. Tapos the rest, nasa 200 plus na yung bill nila sa tubig. Kaya, yung charge naman sa tubig, may additional 10 pesos yun na nakakaltas kapag nagbayad, tapos plus 10 pa ako yung charge ko. So, ayun, 10 pesos guys yung charge ko sa water bill. So, ganun guys, ganun ako kumita sa GCash. So, talagang ang nagpapalakas dito mga kasari is cash in tsaka cash out. Kasi dun sa mga malalaking amount, for example, nung nakaraan, may 30,000, merong 27,000. Magkano yung mga charge natin doon, 'di ba? Yun guys yung nagpapalaki ng kita natin sa GCash. Kaya guys, i-grab natin yung opportunity. Dapat tayo laging may cash on hand. Dapat laging may laman yung GCash natin. I-grab natin yung opportunity na malakas pa ang GCash, yung wala pa masyadong nag-GCash kasi sobrang dali lang guys simulan ng GCash. Basta meron kang puhunan. Kaya, habang konti pa lang ang nag-GCash, i-grab natin yung opportunity. 'Di ba? Huwag tayong magpawala ng cash on hand at huwag tayong magpawala ng laman ng ating GCash app. So, paano ko naman mga kasari i-monitor yung kita natin sa GCash? So, every day, bago ako mag-close ng tindahan, binibilang ko po yan, yung kita ko, kasi meron naman ako ditong record notebook or record book. Nakikita ko na dyan yung pinaka-total ng kita ko. Tapos, itatali ko yan. Pakita ko sa inyo guys para maintindihan nyo. So, eto mga kasari yung transaction kahapon. So, may mapapansin kayo na amount dyan sa gilid. Ayan, ayan. Yung mga yan. Yan yung mga kita natin. Yan. Pataas yan ng pataas. 308. 329. Yan na yung linis na kita natin. Kaya pagdating ng pinaka ito total mo na kasi wala na, magko-close ka na. Doon na yan guys. May pinaka-record ako dito sa likod. Araw-araw yan guys. Kaya nalalaman ko na kumikita yung ating GCash. So, ayan guys. Mahirap na ipakita basta ayan yung record natin. May time pa po yan mga kasari. May oras pa. And then yung amount, ayan. Tapos, ayan yung date. Araw-araw ko yan guys, nire-record. Ayan. So, ayokong ipakita yung halaga ng natin. So, for safety na rin mga kasari. Basta araw-araw ako nagre-record. Yung kita natin, araw-araw ko din nire-record. At minsan,
kulang. Kaya nag-iisip ako kung saan ko dinala or ginastos, kung saan napunta yung pera, minsan naman labis. So, ayun, mga kasari, nakikita natin yung kita natin sa GCash everyday at kung magkano yung kinikita natin. Ayan, so ganun po ako mga kasari kumita at mag-monitor ng kita sa GCash. Very, very simple, but ang lagi po nating tatandaan, lagi po tayong mag-ingat sa ating every transaction. Lagi po nating tatandaan kung na-claim na ba yung pera or hindi pa, or kung sino yung mga nagpapadala. Tatandaan din po natin yung mga mukha. Syempre, kailangan yun guys, kasi baka magkanda doble-doble yung pagkiklaim, 'di ba? Kaya nga tayo may record book. Ayan, papapirmahan natin kapag na-claim na si pera, kapag, ayun nga. So, kailangan lang talaga natin na mas maging maingat kasi kapag GCash, pera po yung pinag-uusapan. So, ayun po mga kasari, yan lang po yung vlog natin for today. Marami lang talagang nagtatanong kung paano kumita sa GCash at kung magkano po yung charge ko. So, yun po yung mga charge ko sa pay bills, sa cash in, cash out, tsaka sa load. Sa load, very affordable yung patong natin unlike sa iba. So, madami nagsasabi, mura daw talaga yung patong ko. Kaya marami guys ang nag-GCash dito, nagpapaload. As in, marami talaga. Meron nga dito, hindi pa expired yung load. Kakaload lang kahapon, kinabukasan maglo-load na agad. And meron din dito na kahit hindi nila dala yung cellphone nila, tiwala sila na papasok yung load. Mag-aabot lang ng pera, loadan sila. Kahit minsan alam ko na yung number, aalis na sila. Meron lamang pong bumili ng yelo at dito ko na rin po tatapusin ang aking vlog. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. So sana guys, nagkaroon kayo ng idea. So kung medyo namamahalan kayo sa charge ko, kanya-kanya po tayo ng pagpapatong sa ating pag-GCash mga kasari. So respect po natin yung charge ng kapwa natin tindera. Kung magkaiba man po, magkaiba talaga yun. Depende talaga yun sa tindera. So yun lamang guys. Bye!